Ayan, so magandang hapon po sa ating lahat. And yan, welcome back po sa aming podcast. Hello guys. Hi. So, Episode 2. yes, Nakalay mo. episode 2. Okay, so yan po. Ano po yung magiging topic natin for today? By the way, Pakilala ulit tayo para sa mga new followers at sa mga bagong nakikinig sa atin. No? Hi, ako si Eric Carpio. Yan. One of the financial educator here in IMG Malolos. Yan. Hello po, I'm Yang. and I'm Andrew po. Yan, so last week, no, bago kami na-end ng aming video, live stream last week. So, di ba nagtanong kami ng mga suggestions sa inyo kung ano yung magiging title ng aming podcast. And thank you po sa mga nagbigay ng mga suggestion. Yan. So yan, no, salamat to sa mga sumuporta. No? At Thank you. thank you po sa mga patuloy pa na masusubaybay dito sa podcast na to. At ang pumuho po sa amin, one of the best suggestion po na napili namin is yung title na ito, napakaganda nito. No? Nung nabasa ko ito, pinilig ako eh. So bagay na bagay siya dun sa mga topic na dinidiscuss natin. No? So yung napili namin is Barya lang ang sukli. Uy, So, diba? very interesting. Lakas ng dating. So yun, salamat po sa nag-suggest. No? Hanggang saan makakarating yung variant sukli na sinasahod parang ganyan. Yeah. So mostly, yun ang nararanasan natin, no? Especially sa mga 8 to 5 work na ginagawa everyday. Parang in the end of the day, bakit laging barya lang ang sukli? Sukli. Oh, yes. So lahat makaka-relate. So, para saan ba yung podcast na to? Siyempre, para sa mga kababayan natin na yun nga, pwedeng gustong malaman paano palalakihin yung maliit na sukli na yun. Paano i-allocate ng tama. Na kahit ba may maliit lang yung sukli, kaya ba mag-umpisa? Mag-ipon, mag-save. So, bagay na bagay. Nung nabasa natin, ano feel mo agad na, ito yung tugma talaga dun sa podcast. Kasi yun yung, doon iikot yung topic natin. Ito na kayo magandang tagline. Meron na tayong mga pinag-iisipan, hindi ba? So, i-share mo kung ano yung parang napag-usapan natin. Ang ganda rin Siguro natin. maganda, ang podcast para sa pitakan lagi. Laging pagod. Diba? Pagod ba lagi ang iyong kitakan? Ang podcast na ito ay para sa iyo. Hindi lang katawan ng pagod, pati yung patibita. At then lahat ay makaka-relate dun sa tagline na yun. Ba't kaya napapagod? Kasi laging walang laman yung kitakan. Okay, so doon, hindi mo nabibigyan ng tamang halaga or allocation yung perang kinikita. Kaya laging nadudukutan kasi Yun. yung kitaan kaya pagod. Right? And in this episode, kung meron kasing trending right now, hindi ba, yung things that are worth your money. Iba-iba edition yan eh. Merong runner's edition, merong iba-iba. So we thought of creating our version of it. Diba? Things that are worth your money, frugal edition naman. Kasi maganda yan. ngayon yung pag-usapan natin, in line dun sa ating podcast. Tama ba? Pero before we begin with the discussion, tulungan muna natin yung ating mga listeners. Ano ba ang definition? Pag sinabi natin frugal, ano ba ang pinakasakto or pinakaswak na definition yan or explanation yan? When you hear the word frugal. Siguro para sa akin, no? Ako na muna. So, siguro it consists of 3 things pag frugal. So, unang-una dyan is matipid. Diba? So, matipid ka in all aspects of how to spend your money. And then, second is masinop. Being masinop is organized. So, kung masinop ka sa pag-spend mo ng money, maayos din yung pag-manage mo ng finances mo. Diba? And lastly, being kuripot. In the sense of being kuripot is, kaya ka naging kuripot kasi wise ka sa money decisions mo. No? So, you will know the time kung kailan ka magiging kuripot, di ba? Kung kailan ka magnunong sa mga kung ano man yung mga kawan, yung mga request mo. Pwede pa mangutang, pwede pa magpalibre, ganyan. Yung isa sa mga napag-usapan natin, learn to say no sa mga bagay na
hindi naman napag-graduate. Yes. So yun yung para sa akin. So para sa iyo, Rick, anong Ayun, frugal means being careful and wise with money or resources, avoiding unnecessary spending. So, parang ito yung sinabi ko sa Andrew, ito yung explanation dun sa pagiging frugal. No, yung unnecessary spending while still meeting your needs. So, maging wise tayo, no, how to spend our money, how where to allocate properly, no, habang kinukuha or ginagampanan natin yung pagiging provider. No? Yun nga, kailangan masino, no? At alamin yung mga bagay na dapat unahin at hindi yung mga dapat o yung mga bagay na gusto mo lang. So, for me, yung pagiging frugal. So, frugality is tama, pagiging matipid, pagiging masino. But more than that is, parang ayaw mo na nag-aaksaya ka ng pera. Diba? Kaya, naisip namin na yung trend na yun is, lapat na lapat dun sa magiging discussion kasi things that are worth your money, which is yun yung laging iniisip ng taong frugal, na ito pagkakagastos. When you say frugal, it doesn't mean na hindi ka gumagastos. Iniisip mo lang kung ano yung dapat mong pagkagastosan. Diba? So, we've gathered few, nag-brainstorm kami, nag-usap-usap kami, ano yung mga worth it na pag-usapan na napagkasunduan namin at sa opinion namin na ano ba yung, as frugal person, ano ba yung worth it na pagkagastosan? Hindi ba? Na sure ka na pag ginastos mo dito, hindi masasayang yung in-spend mo pera. Diba? So, shall we begin? Diba? So, napakagandang topic yan. Okay. So, today, pag-usapan natin, very interesting question, ano ba talaga ang worth it gastusan? Diba? So, number one sa napagkasunduan namin is good quality sleep. Diba? Anything na nakaka-apekto sa quality ng tulog mo. Kumbaga, ano ba to? Bilang nasa 30s and 40s na ba ito? Pero sa tingin ko, kahit anong edad mo, dapat importante ang tulog. Oo naman. Everyone deserve a quality sleep talaga. Kahit sa mga bata, kahit mga infant baby, di ba? So, talaga nag-i-invest yung mga parents natin o mga parents ng good quality. Ito tawag sa kuna ba yun? Or lagay ng baby? Siyempre, kailangan ito malambot, di ba? Accessible. Para doon sa baby, na quality. Kasi di ba during babies, talaga ang mga salo, lagi tulog yan. So, could you imagine, hindi quality or hindi mo pinag-spendan ng tama yung kuna. Sa Tagalog kasi, ako kasi lumaki ako sa duyan eh. Pero yun eh, di ba? So, worth it talaga na pagkagastos mo sa ganung bagay kasi kailangan sa development state ng bata. Talaga kailangan quality yung material or yung kuna na paglalagyan, paghihigan. Siyempre, di lang yan applicable sa baby o sa bata, di ba? Siyempre, applicable yan sa atin lahat. Yes. So, dapat, siyempre, yung pinag-investa natin o yung pag-spend natin ng pera is more on, di ba, yung pagbili ng magandang quality ng kama, siyempre. Paano ako matulog? Nakatayo? Hindi, di ba? So, yun, kama. Siyempre, dun sa kama may mattress, mayroong pillows. Siyempre, dapat malambot yan, no? So, ano ba yung mga magagandang quality? IKEA, ano pa? Maawa tayo na. Endorse siya, shout out, thank you, baka naman. Hindi, di ba ang dami dyan? Ang daming nagkalat na mga magagandang brands. Pero yun nga, kailangan lang medyo investa ng pera. Kailangan maglabas ng pera para dyan, no? Pero yun nga, pag nag-invest naman tayo dyan sa mga good brands na yan, so ang kakalabasan naman yan is syempre yung quality of sleep natin, di ba? Syempre kung maganda yung quality ng sleep natin, yung health din natin maganda rin, di ba? Affected yun. So may kasabihan yan, di ba? Health is wealth. So isa sa mga major factors na makaka-apekto sa magandang kalusugan natin is yung may sapat na tulog tayo. Especially, mga may conditions sa likod, yung mga may scoliosis. Comfort ang pinag-uusapan. Kasi minsan nasisilo doon, mura naman itong mattress na ito, kaya one take one ka. Pero akala nila, mas nakakatipid. Pero in reality, mas nakapapamahal. Kasi kailangan mong palitan. Kasi, hindi gano'n mo.
Pagbangon mo, nakabakat yung katawan mo sa sapatos, hindi mo babalik. So, low quality. Tapos ramdam mo yung sahig. Ganda mo. So, Also, can you imagine, let's say, when we talk about sleep, ano yan, pahinga yan, di ba? So, it affects din yung productivity, I think, na isang tao. So, halimbawa, pagod ka sa trabaho, tapos hindi pa maayos yung tulog mo, yun, affected yung productivity mo. Tapos, parang demotivated ka kasi hindi mo nakikita or hindi mo nararamdaman saan napupunta yung pinagpapaguran mo. Kasi nga, yung time na magpapahinga ka sana, hindi ka pa rin komportable. Yeah, so, that's why we all agreed na pagdating sa... Yes, sorry. Tsaka, di ba, kama, mattress, pillows, kailangan mo na siya bilhin once a year. yes. Minsan nga, hindi nga once a year. Plus, for ano pa rin yun? Yes, for how many years? Kasi katulad mo sa amin, nung galing kami Dubai, we bought yung one set of the bed. Until now, yes, Kasi boyfriend quality, siya. parang isang bagsakan na expense. Pero, sulit naman. Hanggang ngayon, nagagamit pa rin. Di ba? So, siya. Pahinga talaga. So, hindi lahat ng mahal ay sulit, pero hindi rin lahat ng mura ay tipid. Yes. Diba? Lalo na kapag, yun nga, pahinga na yung Usapang pahinga. Yes. So, Next na aming napagkasunduan is, paborito natin lahat ito, di ba? Sapatos, pero good quality. Di ba? Bakit natin nasabi na this is worth our money or worth spending? About Chadro, napansin ko na hilig yung tumakbo. So, I hope mas makapagbigay ng insight about the good quality of shoes para gamitin sa pagtakbo. So, tama yung sabi mo na tama yung tanong mo rather na may ako tumakbo and magdedepende kasi yan sa gamit natin. So, meron siyang different functionalities. So, yung sapatos, pwedeng pang walking, pwedeng pang commute, pang trabaho. So, it will always depend sa paggamit natin. Pero, focus tayo dun sa running, dun sa tanong mo. So, syempre, yung comfort. And syempre, yung tibay. Kasi meron tinatawag na mga running shoes, di ba? Tennis shoes, skateboard shoes, Iba-iba di ba? Marami yan eh. So, syempre, kung tatakbo ka, running shoes ang pipiliin mo. Di ba? So, yung tibay, dapat hindi ilang takbo lang, pudpud agad. Dapat hindi ganun. Yes. Dapat pamatagalan. And comfort, syempre, depende kung gaano ka katagal, gaano kalayo yung tatakbuhin mo. So, dapat, yun din yung lapat dun. Pero, para makuha mo lahat ng hinahanap mo sa isang sapatos, kailangan mo ng pera din. Di ba? So, worth it ba na bumili ng running shoes para sa hobby ko? Yes. Di ba? Yes, kasi nabibigay na ito yung kailangan ko. Di ba? Hindi ako na-injury. Di ba? So, I can walk again normally. Di ba? Kinabukasan. Makakatakbo ulit ako kinabukasan. Ganun siya. Tama naman. So, lahat ng quality na gusto mo, hindi mo makukuha yun sa murang halagang sapatos. You need to invest talaga sa good quality. And yun, pag ako bumibili ng sapatos, aside sa brand, so, yung quality talaga yung tibay. So, ang hirap naman na isipin na bumili ka ng sapatos yan. After 6 months, nakita mo, buwan na. Pagkabasa, or bubo yung swelas. So, sa tingin ng karamihan, mas tipito kasi mura lang yung sapatos. No? For only below 1,000, meron ka ng Nike o meron ka ng Chuck Taylor. Pero after several months, makita mo, napupunit na siya. So, ako talaga, after ako doon sa quality, dahil mahilig din ako sa sapatos, so mas nag-invest din ako doon sa mga good quality brands. No? Alam kong magtatagal siya, at alam kong masusulit ko siya, at may enjoy ko siya in the long run. Ma-share ko lang para may mga makarelate dun sa ikikwento. Una-una kaya namin napili yung running na form of exercise kasi libre. Alam mo yun, lalabas ka lang, libre na may kalsada, wala nang bayad. Wala membership, no? So, gano'n lang naman yung takbo namin, hindi naman kami mga professional na runner. So, okay to, parang, libre exercise. Pero, based sa experience, connected dito sa second option natin is that, ako kasi nung una-una, parang ayoko mag-invest sa running shoes. So, kung ano-ano ng rubber shoes na yung sinusuot ko.
Tama. It affects yung quality ng workout ko. Tapos yun nga, pagtakbo ko ngayon, the following day, parang hindi ko kaya tumakbo ulit. So, at then eventually, nakinig na ako sa kanya na mag-invest ka na lang sa sapatos na at least komportable ka, iwas sa injury. Saka may mga sale naman. Diba? Yeah. So, nag-intay lang kami ng sale, yun sa online. So, Na-timingan lang natin. tinimingan lang namin. Tapos naisip ko, pwede pala akong matakbo ng mabilis kung tama yung sapatos ko. Nag-improve talaga yung Running. yung way ng pagtakbo. In addition to that, sa tingin ko importante ito kapag yung line of work mo, lagi ka nakatayo, Yes. or it requires you na maglakad ng malayo. Diba? So, I think worth it kung araw-araw mo namang gagamitin. Compared nga naman kung may 10 ka nga pares ng sapatos, Masakit. tapos lahat madaling masira. I mean, bili ka na lang ng isang quality kung lagi mo naman siya magagamit at pang matagalan. So, mas ano pa rin siya, mas worth it pa rin siya. Yes, in addition, no, biglang pumasok sa isip ko, syempre yung comfort talaga importante. So, for example, no, ang trabaho mo nga lagi nakatayo. Like for example, isang kang kusinero. So, you need to invest din sa good quality shoes, di ba? Protection. Protection mo din sa payo, di ba? Bakit? Alam mo, nalaglag yung kutsilyo, dahil cheap yung material ng sapatos. Sakit. Aksidente yun, parang May tumusok, di ba? So, yun yan, no? We need to invest sa mga good quality na alam naman natin magbibigay sa atin ng protection and comfort din. Anything else gusto nyo yung dagdag about that? Kasi gusto ko yung third option natin. Sige, go ahead kung meron pa. Marami pang pagdating din sa sapatos, no? Depende siguro dun sa nabanggit, kagaya na nabanggit ko siya kanina, merong pang basketball, may pang running, may pang tennis, no? Different hobby, different shoes, no? Ang importante doon, alam mo kung ano yung gusto mong gawin, no? Alam mo kung saan mo siya gagamitin. Para meron din naman yung sapatos na universal, kung tawagin, kahit siya gusto, pwede. So, mas nabibigyan mo ng value yung halaga, o yung sapatos, o yung perang paglalaan mo sa sapatos. Okay, third na napagkasunduan namin, no? Para sa akin, napaka-importante nito. So, health and preventive care. So, anything related to your health, meaning regular checkups, dental care, nutritious food. Yan. So, things that help you stay healthy. Bakit natin nasabi that these are things na worth ng pag-spend natin ng pera? So, sabi nga, magtipid ka na sa pagkain, huwag na sa health. Kasi, yun ang best investment talaga yung kalusugan natin. O, paano na yung pamilyang umaasa sa'yo, lalo na kung ikaw yung breadwinner o ikaw yung income-generating ng family. Kung ikaw ay papaya or hindi mo binibigyan ng value o kahalaga yung health mo, diba, yung preventive care mo. So, we need to spend din doon sa mga kilala or sabihin na natin sinasabi magandang reputasyon ng clinic or hospital para magpa-check up tayo, para maging accurate din naman yung resulta ng medical exam natin. No? So, hindi natin kailangan tipirin din pagdating doon sa mga ganitong bagay. Isa kasi nasisiraw tayo. No? Or mostly ang dahilan, kaya hindi tayo nakakapag-check up, lagi natin tinitingnan yung price, di ba? So, kami, we suggest na paglaan tayo mag-allocate tayo ng pera para dito. Kasi pag ang katawan lang bumigay, lahat na po yung apektado. Mas mahal magkasakit. Mas mahal magkasakit. Lalo na kung may itch yung mukha, di ba? Libre naman yung magiging check-up mo, di ba? So, pero meron din problema minsan yung mga may HM mo, ayaw pa rin magpa-check up. Oo nga. Yung mga ganun, no? So, Ay, kwento rin sa akin, busy to busy. So, dapat talaga natin, gawin natin yung regular check-up para makita ka agad talaga natin na meron tayo, kung meron tayong kailangan na gamutin sa katawan natin, kung meron na tumataas, di ba? Meron masyadong mababa, pangit yun, di ba? So, dapat, parang maintain lang. Better na alam mo na earlier. Oo, kung ano yung i-improve mo, kung ano yung i-less mo sa katawan mo.
So, mas makababuhay mo kung ganun, di ba? Correct. Mas ma-enjoy mo yung quality of life. Kaya nung nabanggit ni Coach siya kanina, hindi porket mura, ay sulit. So, pagdating sa health, no, mostly mga Pilipino, nagsiself-medication. Wala naman ako nararamdaman. Masakit ulo ko, ito na lang. So, mali yun. Kasi hindi natin kung ano yung epekto nun in the long run. So, we need to kailangan natin mag-invest talaga. Lalo, pagdating din sa mga bagay na kagaya ng nutrition food. Yes. Dahil busy tayo, sa tingin natin, masustansya to kasi may malunggay. Pero, di ba, we need to aware din kung ano ba yung nilagay na ingredients siya. Kaya mataas yung sugar level niya. Mga patinapay, di ba? So, hindi ko tayo against that. Maging ano lang ko tayo din, aware. So, paminsan-minsan okay, di ba? So, kaya maraming pinagtanong nga, bakit yung mga nagsusubo, hindi bumabayad eh. Di ba? Pagkatapos mag-zumba, diretso sa pandisanan, di ba? Kasi mo early morning. Early morning, pag-uwi, may dala-dala pandisanan. Hindi ko tayo against din, no? Maging aware na po sana tayo, para ganun naman sa health natin. Tama. Ako personally, alam ko ni Coach Andrew, pagdating sa pagkain, medyo I try my best na huwag masyadong tibirin. Kasi ini-intake mo yan eh, Yes, diba? So, it affects your health. Naalala niyo yung one time na medyo meron kami experience na nag-trip lang kami. Mura kasi yung siomai. Masarap naman. Kaya lang, the following day, yan na, nagpalitan namin ng messages. Parang namamagay. Nagmamanas. Diba? So, medyo nakakatakot. Kasi bigla rin pumasok sa isa. Sasugat chill. Pagdating sa pagkain, tapos pag ang presyo mura, kabahan ka na. Kasi ako bilang dating nagluluto, I always find the way na magkaroon ng good quality ingredients. Kapag nalaman ko ng mura, red flag sa akin yun. Bakit? Hindi mo alam, good quality ba yan? O pinalitan lang expiry date yan, something like that. Na-handle ba talaga yung food handling, properly ba yung food handling sa pagkain? So, kaya ako, pag naghahanap ako ng supplier, I always make sure na nasa good level yung price, hindi mas mababa. So, importante yun. Sa nutritious food. So, di ba kasi talagang, to the max no? Na sa pagtitipid. So, minsan ayaw na bumili ng fresh meat, fresh fish, fresh vegetable. So, ang gusto na canned foods. Kasi mura eh, di ba? Tapos ang dali lang lutuin. Oo nga. So, tama ba yun? Kaya nang mabawian ka in the future yan. Kung health mo naman ang affected, so ganun din, mapapagastos ka pa rin pagdating na. Nowadays, parami o pabata, yung nagkakasakit ng kidney. Parami din sila ng parami. Bakit? Kagaya mo na bakit ito siya, dahil mga busy na yung parents. Instant food. Hainan ng hotdogs, Processed food. Diba? So, yun yung akala natin. Nakakamura. Tipid to. Mas magagawa ko yung gusto kong gawin. Pero yun nga, in the long run, magugulat na lang. Mas malaki pala yung magagastos sa parang tipid today, gastos tomorrow. Ganun yung dating. So, kailangan mo rin tingnan yung long-term effect mo. Akala mo nakatipid sa'yo today. So, unrelated dyan, ang exercise naman, kagaya mo sinasabi na Coach Andrew, Coach Shang. Libre naman, di ba? So, sa internet, sa YouTube, ang dami ng tutorial. Ikaw, nag-workout na. Sinisigaw po natin yun everyday, At least 30 to 1 hour. Sa bahay lang kasi yung talaga, nasa sarili natin lang para magpusige. So, online? Online. Mga free videos. Pinapanood ko lang siya, yung cardio. Sinusundan lang. Sundan mo lang siya. And after that, sarap sa pakiramdam eh. In everyday, kahit small result, yung dalawa naman yun, pag nag-compound yun. Hindi mo naman kailangan maging member sa gym na para... And ngayon... Hindi na siya artista so hindi niya na kailangan. So ngayon, meron akong kinakaharap na medyo problema. Lumalaki na yung damit, dumilit na. Yun! Nice! Good problem yan. Good problem, no? Papalit na ako ng size. So, sooner or later.
Okay, so when we talk about kung bakit worth it na pagkagastusan, anything related sa health natin, be it annual physical examination, yung medyo paggastos mo ng konti to make sure na quality yung kinakain natin, hindi ba? Kasi naman, ang living a frugal life, dapat it also affects the quality of your future, hindi lang yung wallet natin today. Do you agree? Yes. Dapat it protects yung finances natin today, pero dapat it will give us a quality future as well. Long term. Okay, so next is about education and skills. Anything na related sa learning something new. Bakit yan worth it na pagkagastusan natin? What's your opinion? Let's say books, courses, seminars, ganyan. For me, dapat din na pagkagastusan itong mga bagay na ito kasi it will back to you naman na kung ano yung quality of education na makukuha. For example, nag-enroll ka or nag-subscribe ka sa isang seminar, no? At yung magtuturo doon ay kilala. Dami niya ng recognition and awards, no? Para sa akin, worth it ako makinig sa kanya at mag-spend ng registration fee kasi I know in return, pag ako nakinig sa kanya, matuduplicate ko siya or yung matututunan ko sa kanya, mag-earn din ako ng siyempre, skills, no? At gagaya na nasabi doon sa isang video na pag tumataas yung value mo, no, yung kakayahan mo, mas lumalaki yung opportunity mo rin na mag-earn. Di ba? Money man yan or trust sa kausap mo. So, for me, napakahalaga na mag-invest or biglaan ng tamang halaga doon sa mga kagaya education. Tama. Kasi whatever we put in our brains, which is the knowledge. So, kung naman yung mga kaalaman na nilalagay mo sa utak mo, nagko-compound yan Di ba? Nagko-compound yan. Stock knowledge ba? Di ba? Yan yung katagang lagi natin narinig. Stock knowledge yan Dahil yan sa stock knowledge ko. So, yun. So, whatever we bring up to our brain, so, nagpapile up. So, maganda pa rin talaga na hindi natin tipid yun. No? Lalo na kung meron naman mga platforms na pwede ka magpa-member one time tapos unlimited na yung pwede mong matutunan from that platform, but why not, di ba? So, yun yung mga natin. Marami na bang ways para makakuha tayo ng isang learning or tutorial platform na hindi natin kailangan magbayad pa ulit-ulit, no, para lang matuto, di ba? So, maraming platform, katulad ng IMG, di ba? Meron tayong unlimited, no? The financial education benefits of being an IMG member. So, kaya ako, personally, nagpa-member ako dito 12 years ago. Pero from day 1 until now, so I can attend the trainings, no? Pag meron na ako mga nakakalimutan na dati na tinuro sa akin, so attendan ko lang ulit para ma-refresh. So, ganun siya kaganda. So, aside from IMG, marami pa dyan iba. Pero, maraming ways to become frugal. Yeah, about education, yung mga materials, we're talking about those materials. And I think, I believe pagdating naman to sales skills, you surround yourself with the people na alam mo makakatulong sa'yo. Like for example, ako kasi may kaibigan. Dati wala siyang alam sa motor pag may mekaniko. Dahil nabarkada siya sa mahilig ng motor, mekaniko, magaling na mekaniko. Dumating yung panahon, alam niya na magkaligot. At meron na sa sarili siya. Parang naging skills na yun. Naging skills na, na-develop yung skills niya kasi kung sino yung lagi niya kasama, yun yung natututunan niya. I believe ganoon din, whatever, kung ano man yung, tayo nga, for example, ako as a financial educator, I surround myself with a financial educator na alam kong makakatulong din sa akin. Kung ikaw ay nagluluto, surround yourself with the kusineros, parang ganyan. Kung ano man yung alam nila, may tuturo sa'yo or matututunan mo. At kung ano man yung hindi mo alam, ay share mo din. So parang ganun, give and take lang. Para ma-develop yung skills natin. Yun, libre yun, I think, no? Panoorin mo lang siya, matututunan mo. Pag na-develop yung skills mo, maraming opportunities din ang pwede nag-aantay sa'yo. Yes. Diba? Tama. So, tsaka yung skills kasi pag in-improve mo yan, pwedeng yan yung makatulong sa'yo to get
to get you out from your comfort zone. Yes. Di ba? Kasi minsan kadalasan sa atin, natatakot tayo lumabas sa comfort zone natin. Kahit alam na yung gagawin. Oo, di ba? Kasi kulang tayo ng skills na kakailangan natin para makalabas doon. Di ba? Tama. Most people, no, alam naman nila yung gagawin eh. Yung ganito, ganyan. Kaya lang, dahil walang skills, natatakot na sila doon sa comfort zone. So, kailangan sabihin yan eh. Hindi pwede yung education lang nauna at naiiwan yung skills. For me, kailangan lagi sabihin yan. Pero skills will come from learning new Learning. things. Right? So, umaga dun sa shinare mo, kwento ng friend mo is, dahil natuto siya about sa pag-ayos ng motor, naka-acquire siya ng skills, that open an opportunity para sa kanya na magkaroon ng another source of income, let's say. In connection to this, bigla ko lang naalala, no? Meron akong nabasa recently na sabi doon, kung, in English, pero Tagalogin natin, kung ibibigay sa'yo yung wealth na inaasam mo, meron ka bang kakayahan para i-maintain yung pera? Maganda yan. Yun yung first line. Pangalawa, kung ibibigay sa'yo yung health na pinagdadasal mo, do you have the knowledge to maintain that health? Di ba? Kasi minsan, kaya minsan meron ka marinig na storya na biglang yumaman, tapos biglang nawala rin agad yung pera. Kasi hindi dapat yung understanding and yung, kumaga yung learnings niya pagdating sa pera, hindi dapat doon sa amount of money na meron niya. Meron siya. So, yung matutunan mo paano i-handle yung pera na yun, importante din talaga yun. Diba? Dapat, ayan, kaya mo siyang i-maintain. Hindi ko na kaya i-explain further, pero kasi parang perfect na yung line dun sa nabasa ko na una-una, para kung gusto mo, let's say you want to become wealthy, you need to learn how to become healthy. Kumbaga, you want to become healthy, you need to learn how to become healthy. So that matching mo yun at the same time, ma-maintain mo yun. And even better kung ma-share mo sa iba. Yes. Diba? Parang doon pumapasok ko yung process eh. Trust the process. Yes. Tama, kung bibigyan ka ba kayo ng worth 10 million ng cash, no? Kaya mo bang i-handle eh, dahil hindi yan sapat. I believe, buhay ka lang, hayahay. Narating yung time, Focus din. baka yung 2 months, 6 months, gano'n na waltasin yun, di ba? Back to zero. Mahalaga talaga yung knowledge o education, siyempre, skills. Sa learnings and education, hindi yan nananakaw eh, di ba? Oo. Hindi yan kayang kunin sa'yo ng IELTS. Kaya yung mayaman na yung level education nila, skills, maghirap pa ngayon yan. Bigyan mo lang na ilang panahon yun, mayaman na. Mayaman na rin. Oh. Kasi alam na nilang gawin eh. So, importante. So, ayun, saya na usapan. Ay, seryoso yung usapan natin ngayon. Kasi sabi nga, a good purchase gives you something, but a good investment, kalaya ng learnings and education, helps you become something or someone. So, last na least, are we ready to move sa ating last listahan natin? Yeah. That is, we all agreed na it is worth it na mag-spend ng pera into something that can save you time. Because as frugal people, we also believe that time is money. Di ba? So, anything na yung kaya mo makapag-save ng oras, na yung oras na yun pwede mo magamit in a more productive way. Kumbaga, para to earn additional income, yung mga ganyan. So, mga samples niyan, let's say, durable kitchen appliances, na actually, pwede mo, para mabilis yung, let's say, pagluluto mo, or kung yun yung source of income mo, or tools that can make works easier. Mas madali mo matapos yung mga kailangan mong gawin, or paying a service with when it frees up meaningful time. Ibig sabihin, yun nga, yung binanggit ko kanina, na if-free up mo yung time na yun so that you can spend that time in a more productive way, or you can spend it with your loved one. What's your input pagdating doon? So, ako nakarelate ako, Coach, dun sa mga durable kitchen appliances. Sa dating may food business. Talaga, I make the point na yung ipapurchase ko na kitchenware or appliance, na alam ko magdodoble ng production ko. Before kasi, siyempre, hiwa-hiwa lang, nagkakayo lang nga ako eh. Mano-mano. Then, sabi ko, hindi pwede ganito, natidelay eh. Kumbaga, imbes na may isang oras na pahinga ako, nakukonsume ko yun para mag-prepare ng
pagkain. So, naghanap ako ng mga tools na makakatulong sa akin para mabilis kung may prepare yung mga ingredients ko. So, yun, bumibili ko ng food processor habang nagigiling siya dyan, may nakasalang na dito. So, napipree up ko yung time na yun. No? May deliver ko ng mas maaga. Na ipapahinga ko pa kasi pag lumakas ako ulit, I can make another production ulit para continuous yung income. So, ganun. Makes you more efficient kung baga dun sa Tama. ginagawa. So, yun yung reason. And siyempre, yung tools, no? Since meron tayo mini-maintain sa sasakyan, nag-invest din tayo sa mga good quality na tools. I remember that time, si dahil bago pala, di ko alam yung mga quality na yun. Nagtanggal ako ng gulo. Ano tawag doon? Yung wrench. French ah. Paggal ko na bali kasi low quality. Kapit pang ma-aksidente kasi nag-bounce eh. So ngayon, nag-invest tayo din sa good quality na wrench. Ay, sakyan ko siya, hindi siya nababayo talaga. Matibay nga. Matibay. So, kumbaga worth yung spend ko doon kasi alam kong quality siya. So medyo magiging, para mas maintindihan ng mga nakikinig, medyo i-exage ko ng konti example. Halimbawa, if you're going to choose between, let's say may pupuntahan ka, may option ka maglakad or sumakay. So kung sasakay ka, magbabayad ka rin ba? Libre kung maglalakad ka. Pero yung paglalakad mo naman para makarating ka doon, it will take you 6 hours or 10 hours. Yeah. I would rather, sakay na lang ako, magbabayad daw. Kasi yung 6 hours na yun, pwede ko na magamit yun to generate income eh. Pwede rin to rest, di ba? So hindi worth it kung isa-sacrifice ko yung ganun kahabang oras. Kung may option naman ako na to pay minimum, to save up, say 20 minutes lang yung magiging biyahe. Or let's say kahit pa 1 hour, so 5 hours na difference yun, hindi ba? So yun yung pinupoint out natin dito. May mga na-encounter ko kasi as a traveler, napapansin ko lang, bakit may mga nag-i-spend ng money dun sa business class, sa economy. Siyempre yung mga business class doon, naiintindihan ko, importante sa kanila yung comfort. Para pagdating nila dun sa destination nila, okay yung tsura nila, hindi sila pagod. They can close the deal dun sa mga kausap nila doon. Na maayos yung itsura nila, hindi sila pagod. At nagbabalyo yun. Kumbaga naman yung in-spend nila that airplane ticket, it would mean double o triple pa pag na-close sila yung deal. Because okay yung postura nila, hindi sila pagod. It will take effect talaga. Pag kagaya nung sasakay ka po, maglalakad ka ba? Parang ganun eh. So doon kasi sa economy, medyo matagal yung biyahe. Sakit sa likod yun, di ba? Meron kasi mga negosyante na from the flight diretso na sa meeting. Let's Yun, say, kailangan talaga 100% sila na okay yung pakiramdam nila, itsura nila. Nakapag-rest pa siya. Diba? So, yun, mga ganong sitwasyon. Hindi pang Instagram lang. May purpose. Paano kung pinag-aakitaan yun? Pwede din siguro. Pwede. Mga traveler nila. Ayan yung mga sample. Ikaw, may gusto pang idagdag. Think sa power tools, di ba? Kasi ako, Mr. DIY to eh. Mahilig ako sa DIY. Kasi ito natin ko, tsura yung mga ano natin. Pagka sa toy for arts, tayo na Ace Hardware. Pag nakakita tayo. Yun yung mga toys nyo. So, yun, di ba? Sa yung manual na screw, di mo na kailangan nun. Pwede ka na nung wireless na drill na pwede mo na battery. Kasi mas mabilis. Oo. Di ba? Gagastos ka upfront, sabi natin 2,000-3,000, pero yung time naman masasave mo. Sa energy. Oo. Tsaka, di ba, kukuha ka pa ng tao, pambayad. Kano lang yun, mababa na 1,000 sa labor, di ba? Sa mga carpentry. So, kaya nga, yun, mga ganun, tools, mga power tools, sa mga 30, 40 na may bagong toys. So, naman eh. Gusto mo pa yung nakikita mo, no? Kasi, in line with that, nagpagawa ako sa bahay. Hindi ko gusto yung ginagawa niya. Naiinis ako pagka na-apektuhan din yung mental health mo eh. Nagbayad ka. Kasama mental health na tayo. Nagbayad ka, tapos hindi mo gusto yung ginawa. O hindi mo gusto yung quality ng nangyari. So, much better. Kaya ko naman. Ako lang gagawin. Tama, nakatipid ka pa.
in many, many ways. Nakipid ka ng oras, ng lakas, Quality pa yung gawa. quality pa yun. Ikaw yung mismo gumawa. Okay, so those are the 5 things na we believe ay worth na paggastusan ng pera. No? So una is anything that affects the quality of your rest or your sleep. Sa quality shoes, lalo na kung ginagamit mo siya sa source of income mo or talagang yung mga sulit na sulit or gamit na gamit mo siya, hindi ba? Next is anything related to your health or to prevent yung pagkakasakit. Diba? Ano, physical examination, good quality na pagkain, anything na related sa nutrition mo, right? Dental care. Dental Makalimutan care, natin, yes, no? yes, Dental care importante kasi, yan. Siyempre, apektado yun eh. Kung ano yung, Oo. kung hindi maayos yung ngipin mo, apektado lahat. So anything that helps you stay healthy, kumbaga, di ba? Then, education and skills. Anything na, kumbaga, may bago kang matututunan, nakakapag-acquire ka ng new skills, or na better understanding dun sa future na gusto mong ma-achieve. So, worth it na pagkagastusan yan. Then lastly is anything that can save you time, na yung oras na masasave mo ay mas magagamit mo siya sa mas may kabuluhan na bagay. Diba? So, very quickly, let's do this quick fire segment. Kumbaga, let's answer, worth it ba or wag nang pagkagastusan? Ako, ba controversial, no? Wala akong magbabasa. So, ano lang to? Kumbaga, opinion lang naman natin. So, sasagutin natin o sasabihin natin kung sa opinion natin, worth it ba o wag nang pagkagastusan. Number 1 in the list, coffee every day. Yung mga yung kape sa may tatak na kape. Huwag yung pagkakasis. Ikaw, ano opinion mo? Kasi may tayo pa rin. Everyday means... Every nasa isa. Araw-araw. Coffee every day. Huwag na. Pero from time to time. Coffee everyday depends. Kasi everyday naman talaga nagkakape tayo. Yes. Kasi kung sabihin ko hindi nagkakape naman ako. Pero Hindi doon sa... mamahalin. Nagkakape ako sa bahay, dito sa opisina. Yes. And kung hindi mo maiwasan na may meeting ka, no, may presentation ka with your client or with your member, so kailangan sa labas, kailangan hindi ka magkape. Diba? So, subjective siya. Kasi dito sabi coffee everyday eh. Coffee every day, that's the question. So, yes. So, depende kung masyado na mahal. Kung yung utang, Kung yung utang, hindi syempre. Parang hindi. Pero kung kaya mo siya ipasok sa budget mo din. Oo. Yes, siguro ako, once a month. No? Minsan, kasi meron kaming baby time na wife ko nung pag lumalabas kami. Coffee date kayo. Yan, worth it talaga yan. Kasama mo yung wife mo. Ganun pa rin everyday sa akin. Huwag yung everyday, Yung expensive ba? Pero dumaan din kami sa time na yung 3-in-1, ganyan. Kasi nga, again, yung lack of understanding dito. At that time, hindi ko naman alam na unhealthy siya. Yun, parang ang point lang natin na, ito mas mura itong option na to. Pero nung naintindihan na namin na may bawi siya eventually sa health, so na-convert kami. Pero, we resorted to, that's an investment. Di ba bumili tayo ng machine for coffee? gusto. Now, tinignan namin yung pods. Medyo pricey rin, di ba? Yung everyday disposable, pag timpla mo, gamit ka ng isang pod, mas tapo na. So what we did to research, apparently, meron yung mga pods na lalagyan mo lang ng ground coffee. Tapos, until now, yun yung ginagamit namin. So, Ground coffee na lang yung binibili natin. yes. So, kuha mo yung quality ng coffee na gusto mo. Pero, hindi naman kailangan talaga. May ways pa rin para makatipid. Saka healthy yun. Kasi, Research lang. diba, after, Coffee talaga. nung nagkaroon na kami, nag-natural coffee na kami, hindi na yung mga ditunaw. Talagang doon na rin nawala yung acidity ko. Kasi madalas ako doon lang. Good coffee. So, yun yung mga adjustment na Press, ginawa namin. Nakakakuha tayo ng mga tips, di ba? Coffee every day. Kung pasok sa budget, fine. Pero kung yung utang, definitely not. Diba? So, hindi talaga yung worth it. Expensive clothes, ayan. Worth it ba? Ako, depende rin. Kung pumayat ka naman. Worth it siya kung alam mong magagamit ko siya in multiple events. I mean, like for example, good quality polo long sleeve, white. So I believe magagamit mo yan in every occasion. No? Ternohan mo lang ng sleeve or what.
Gagamit mo siya, no? Pero kung yung ginagamit mo siya off, doon ako sa medyo level. And mas komportable ko, mas pinipili ko na yung one color lang. Bakit? Hindi ko naisipin everyday na bang kulay sa suot ko. Isang kulay na lang kaya kuha ko na kuha. Maganda rin naman din yung quality, pero hindi kasi mahal. So, ngayon, dami available online. Mamimili ka na lang. Sa akin, expensive clothes siguro sa pantalon. So, kasi pwede mo siya gamitin, yun nga, diba, matagalan. Tapos, yun, kung mamahalin kasi, good quality. So, matagal mo siyang pwedeng gamitin. Good quality at the same time, maganda rin yung materials na ginamit, komportable ka. Diba? Maganda rin appearance eh. Oo, maganda yung tsura mo. Yung aesthetic, diba? Maganda yung fit. Maganda yung fit. So, yun, magdedepende kasi dito sa IMG, halos umikot lang yung mga t-shirts natin, diba? Kung may uniform ka, mas maganda. Oo, pantalon lang ang kulang. Kaya pwedeng mag-invest sa pantalon. Yung pantalon, ang mura, yung isa mahaba, yung isa bitin. Low quality yun. Sa ako madaling masira, bibili ka ulit. So, ganun din. Parang, kung susumahin mo, ganun pa rin yung naging expense mo. Pero, syempre, agree naman ako dyan ng mga quality. Pero syempre, pag babae, medyo may iba ka rin tinitignan, yung styling and all. Pero siguro, ang magiging input ko na lang dyan is, kung expensive siya, pero it serves its purpose. Kasi minsan kaya mahal ang damit. Kasi, let's say, pang winter siya. Hindi lang siya for fashion purpose eh. Ano rin siya para protektahan ka and all. Kaya siya mahal. Siguro pagdating sa damit, pwede mo rin titingnan nyo na ito mahal to kasi mayroong purpose yung functionality. May functionality, yes, that's the right term. Tama. Kesa naman titiisin mo, di ba? Sobrang lamig. Okay lang, depende pa rin. Nangisay ka na eh. Depende. So ano yung other side ng depende? Yung hindi siya worth it na bilhin. Kung mahal siya, pero hindi siya formal. worth it. Let's say summer na summer, tapos nag-leather jacket. Yun. Tama, coach. Yung gusto ko sabihin na yun, no? Hindi angkop yung damit sa panahon. Kumbaga, summer, tapos bili ka ng leather jacket. Kasi uso. Kasi uso. Yung mga iangkop natin sa lugar kung saan tayo nandun. Or dahil, let's say 10. Trend. Or dahil sa... Naalala ko na dati. Trending lang, alam mo yun. Nauso yung varsity jacket dati. Kahit summer, naka-jacket, varsity jacket. Pabili kami nun eh. So, yun ang aking opinion. Next! Ayan. Naku, paano kayo maging opinion natin dito? Kasi pare-pareho natin hilig to traveling. Is it worth your money or not? Yes, definitely. Ang opinion ko kung libre, mas worth it. Pero, oo. When it comes to travel, is it worth your money or no? Yes, worth. Siyempre, papasok pa rin tayo dun sa point na yung travel lang mas nakakatipid. Sa paanong paraan? No? Kami, we'll make sure lagi na pag nag-travel, yung ang hotel namin, mas malapit dun sa main transportation. Like for example, train. Hindi na namin kailangan magsakay or mag-taxi or makarin ng malayo. Yung main transportation like train station, make sure na malapit. Pangalawa, nag-DIY kami. Pasyal, hindi na namin kailangan mag-hire ng travel agency to fix yung aming itinerary. So kami na lang yung nag-aayos nun. No? Kumbaga, malayo pa lang yung travel date, dinaayos na namin. Nagsisearch na kami, DIY na lang. So doon mas nakakatipid yan. And looking for the restaurant na good quality naman yung food, pero hindi kasi mahal. So, yun. Ikaw, pag pinaghanda mo kasi, pinagplano mo na mas maaga, so mas napag-ipunan mo siya. So, naiiwasan mong utangin yung travel mo. Mas mura yung ticket. Oo. Kasi kung malayo pa siya dun sa travel date. Oo. Talagang worth it kasi pag nagka-travel tayo, marami tayong nakikita different places eh. Yes. So, yung experience, mas napag-grow din yung vision natin sa personal life natin. Siguro, ito lang yung pangarap mo kasi ito lang yung nakikita mo sa Pilipinas. Pero once you go out in the country, you will see a lot of opportunities na, itong bansang to, ito yung naibibigay sa ibang mga tao, sa mga mamamayan nila. While sa Pilipinas, ito lang pala. So, meron, diba, nag-wide na Epekto talaga. Yes. Tama. Ito, may nakakausap ko, hindi siya nag-travel overseas. Then, mga traveler.
Magkaiba po ito nila, ibang bagay talaga. Kagaya nun, hindi nabubuksan yung kaisipan sa oportunidad na meron sa ibang bansa. It's very obvious na naging sharing natin na pareho-pareho po kami mahilig mag-travel. Pero pareho-pareho po kami naniniwala na hindi naman kailangan na talagang magkautang-utang ka or ma-out of budget ka pag hilig mo ang pag-travel. In addition sa shinare po nila na I think malaking factor din na tama yung mga kasama mo. Para hindi ka ma-out of budget. Kung dapat pareho kayo ng mindset pagdating din sa pera. Malaking factor yun. May factor din yan. Kung halimbawa, ang mga kasama mo is yung willing silang mag-isip na, okay, to enjoy the travel, pero kung mag-research kayo, ano ba yung way para hindi naman tayo masyadong gumastos sa doon. Yan, I think malaking factor yun. Okay, since meron tayong mga planning na travels, hindi you never know, baka magawa nating podcast na to sa ibang bansa. Darating kaya tayo sa point na mangyayari. Yes, it's a good idea, no? So, yung next travel natin, Macau, no? Wow! Okay yun, no? May mga maganda pwede natin maging topic doon. Siyempre, dapat related sa photography. Yes. Maybe, sa lahat po na lang nanonood, pwede kayo magbigay ng suggestion. Kung ano yung mga bagay na gusto yung pag-usapan. May mga mahilig rin sa nila. Yes. So, I think sa mga pag-usapan niya, again, pagta-travel ng paano makapag-travel ng mas nakakit. Mas may elaborate na. Yan. Diba, mga 2 months from now or 3 months from now, meron na tayong naisip na pwede natin pag-usapan. Advance. Okay, next. Ayan, aside from traveling, isa rin sa medyo favorite natin. How about good food? Is it worth it or wag nang pagkagastusan? Ayan. Good food good food. So para sa akin, depende yun, no? Subjective siya. Sa kagaya ko ngayon, no? I'll make sure na yung binibili ko or yung pinag-invest lang ko na pagkain. Alam mo, makakatulong sa health ko. Kasi, para ko sa kalaman ng lahat, no? Nag-iba ko na tayo ng lifestyle. No? So, I believe kasi, kung ano yung kinakain mo, it will affect your health. Tama naman, di ba? Lalo kung mga sugary product siya. It will affect your health talaga. No? Hindi naman nagsisimula yan sa akin. So, para sa akin, tama na pagkagastosan yung mga bagay na alam mo mas worth it sa katawan for your health. So, kasi hindi naman ibig sabihin pag frugal ka, dinideprive mo na yung sarili mo. Yes. Hindi kainin yung gusto mo. Sobra naman yun, di ba? Pagkain. Tipid na tipid na. Paano kung everyday may craving? So yun, pwede ka luto sa bahay, di ba? Kasi available naman din mga recipes sa internet. So pwede mo na siguro kopyahin na lang o gayahin na lang. So from time to time, pwedeng you go outside, pero kung kaya din lutuin sa bahay. Additional skills pa yun, di ba? Parang yun na. Kasi magkano na ba restaurant na yun, mababa na 1,000 yan. Usually More than 5. In addition to that, yung luto sa bahay, wife ko kasi mahilig scroll sa social media. Dahil pag may nakikita siya na food na alam naman niya kaya kong lutuin, sinasend niya sa akin yun. So pag may time, niluluto ko. So tama. So tama mas nakakatipid. Nakukuha mo pa yung quantity na gusto. So yun, tama, kapag skills yun. Bago ka alaman. So, good food, yes, kasi hindi naman talaga kailangan i-deprive yung sarili. Pero ano pa rin, kumbaga, discipline pa rin. Tsaka magdedepende kasi sa'yo, sa tao, kung ano yung good food eh. Okay. Diba? Kasi minsan yung good food, hindi naman talaga makakaganda sa'yo. Hindi naman talaga good. Hindi good, diba? From the word itself, good. Dapat good talaga eh. Good sa lasa, benefits. So, huwag na i-deprive yung sarili. Oo, na-deprive. Sa pagkain. Okay, last sa ating, kumbaga, worth it or wag nang pagkagastusan. Ayan, medyo tingnan natin ano magiging opinion natin pagdating dito. Impulse sale items. Kumbaga, hindi mo naman siya pinanong bilhin, kaya lang nakita mo naka-sale. Worth it ba yung bilhin or hindi? Or wag na? Wag nang pagkagastusan. Ang bilis na sagot mo Siyempre. Bakit? Expand natin. Kahit sabihin mo 70% off yan. Okay, 100. Tapos 70% off. 30 na lang. Kung di mo naman kakailanganin yung
item na yun, no, yung bagay na yun, nabili mo ka ng 30, nawalan ka pa rin ng 30. So, may point, pero another side, pero kung yung bagay na yun nakasali, alam mo magagamit mo. Actually, yun nga yung sinasabi Pero ko. impulse sale. Basta pag kailangan worth it, pagka hindi worth it. Kasi mostly mga tao, no, yun yung common mistake eh. Hindi porket sale, akala mo nakatipid dyan. Totally, tama yung sabi ni Gonzalo, kung 100 pesos siya, nakasave siya, no, 70% to, 30 pesos na lang. And the end of the day, gastos pa rin yun. So, Perang lumabas pa rin sa pero lumabas pa rin. Kumbaga 100% gastos pa rin. I think yun yung common thinking kasi pag nakasale, nakatipid. Yeah. Bilhin ko na to kasi nakatipid ako. Pero kung hindi mo yung nagastusin, hindi ka nakatipid. Diba? Gumastos ka na hindi mo naman kailangan. Lalo na nung OFW kami, mayroong ganyang mga temptation eh. Diba? Kasi parang, especially abroad, ang dami talagang parang all year round ang sale. Tapos pag hindi masyadong tama yung mindset mo pagdating sa pera, parang ang temptation is to think na, uy, sa Pilipinas, hindi ko ito mabibili ng ganitong kamura. Diba? So, bilhin ko na kasi ito na yung opportunity. Tapos di mo na mamalayan, nakatambak lang sa cabinet mo. Tapos inaamag na siya or inaano na siya yung inaalikabok na hanggang sa pagdating ng araw, paglabas mo, ano na siya yung may bakbak na or whatever, hindi mo na nagamit. So, sayang pa rin, hinipon mo na lang sana. I think, we need to be aware din. Planuhin kung paano mamimili. Lapasin ko lang, dito sa Pinas, pagka pinatapat ng kiselas o kaya katapusan. Strategic, no? Ganun din sa online platform, yung mga black app na yan, orange app. Pag na-click mo siya, then ilan to cart, may countdown. So pag hindi mo na tawag doon na proceed or hindi mo na bayaran within that time, babalik sa normal price. Talagang strategic siya. parang inaagad ka na bilhin. Psychological attack nila na pag hindi mo check out, babalik sa presyo. So, kailangan aware tayo. Yun, lagi natin naririnig sa science din, di ba? Money without plan is money soon gone. Yes. So, pag di mo talaga pinagplanuhan yung pera mo, mawawala talaga yan. Kasi marami na plano na naalisin yan sa bulsa mo. Diba? So, impulse sale item, wag na. Kumbaga, diba? So, sayang talaga yung pera. Wag nang pagkagastos. Hindi worth it. Lalo na kung hindi naman siya yung usual item na ginagamit. Or kung yung nabubulok siya or madali siya masira, sayang yung pera. Okay, anything else na gusto natin idagdag? So yan, nasa dami ng tumatakbo sa isip natin, ay kulang ang oras eh. Pero kagaya ng sinabi ni Coach Yang, we need to be, evaluate ourselves kung talaga kailangan ba or hindi yung bagay natin. Tama din na hindi sabihin na frugal ka, i-deprive mo yung sarili mo. We need to be wise lang talaga. Only worth it pagkagastos. So, frugality is not spending, it's not just about spending less, pero minding saan ba karapat dapat or worth it na Gastos yung pera. Oh. Kasi yung goal naman ng frugal living is hindi ka mabuhay sa pinaka-cheapest level na pamumuhay. Yes, kaya nga tayo susumikap, di ba? Gusto natin yung mga bagay din na makaranas. Gusto rin natin makaranas na makapanood sa magandang TV, di ba? We need to be wise na talaga. Yes. Right. So spend wisely on the things that truly matters to you. Yes. Yeah. So, kung gusto mo yan, gusto mo talaga yan, pag-ipunan mo. Yes. Diba? So, parang ako, nang bumalik yung cravings ko sa Chactela, bumalik ulit ako ng isa. Pinag-ipunan ko siya. Hindi na marami. Isa-isa na lang ako. Isa-isa na lang. Buka kayo ng shoes ko, variety na rin. oh. Kasi komportable yung pan. Okay. So, ayan, dun sa mga nanonood nyo yun, pwede nyo bang i-share, no? Kung kayo ay bibigyan ng pagkakataon na magbigay ng opinion, no? Ano ho yung mga bagay na pinili mo, paano ba tamang sabihin? Na masasabi mo sa sarili mo na, bibili ko ito kasi worth it to, no?
na hindi ako nangihinayang na pagagastos sa itong bagay na to. So, pwede nyo bang i-share sa comment section, no? Kung ano yung mga bagay na masasabi mo sa sarili mo na worth it mag-spend dito. Hindi ako nangihinayang. So, you can share po yung mga experience or mga bagay na nabili nyo. Tama ba? Para lang sa mga viewers natin, yung ginastos na nila. Ano yung ginastos na nila na masasabi nila na worth it sa kanila. Yeah, tama. Pwede nila i-share sa comment section para Okay, nagkakaroon tayo ng insights dun sa mga nakikinig, Yes. kung ano ba opinion nila, or meron ba silang mga ganung experience. Tama. Kaya Maya, just comment sa comment section na. You can ask question din sa comment section para masagot din natin. Okay. Ayun. Masaya. Okay, so that's the end po ng ating podcast. We hope to be able to share pa more topics with you. So we just keep it flowing. Kung meron kayong mga topics na gusto nyo pag-usapan namin, ayan, bigay lang kayo ng input, mag-message lang kayo or mag-comment lang kayo. I-discuss namin yan. We will brainstorm and ibabahagi namin sa inyo yung aming point of view kung ano mga topic yan. Money-related, of course. Yeah. Right. So, see you again next time sa ating podcast. Again, my name is Andrew. I'm Yang. I'm Eric. Okay. God bless. See you. Bye. Nabaon sa utang dahil sa laki ng gastos sa kanyang hospital bill? Milyong-milyon ng pera, naghirap matapos mamatay ang kanilang padre de pamilya? Negosyante noon, tumandang walang ipon? Naku, mahirap yan. Sa una pa lang, dapat may frontliner ka. Sa pagkakasakit, may magagamit. Sa pagdadalamhati, may magmamalasakit. Sa pagreretiro at pagtanda, magandang buhay ay makakamit. Anumang krisis ang ating harapin, Kaiser Healthcare is our frontliner.